Kabanata 31. Doblehin ang kaligayahan. Si Winifred ay labis na nabigla. Bago masecure ang kontrata, bakit hindi mo ginawang makipag-ayos si Iris mula sa business department sa deal na ito? Ngayong ligtas na ito, ginagamit mo ang mga departamento bilang dahilan. Gaano kakampi, George Z.A.? Napatingin si Iris kay Winifred ng masama. Narinig mo ba? Pinigyan ako ni Lolo ng project na ito. Walang salita si Winifred para lumaban. Gayunpaman, sa sandaling iyon, tumawa ng malakas si Tyr. Nakakatawa. Ulubi, anong tinatawa-tawa mo? Walang lugar para magsalita ka dito. Tinitigan ng masama ni Iris si Tyr na may mapanuksong ekspresyon. Humisi si Tyr. Natatawa ako sa pagiging ignorante mo. Kami ni Winifred ang pumunta sa Smith Group para pirmahan ang kontratang ito. Pakitingnan ang condition number 8. Ang kondisyong ito ay malinaw na nakasaad na hanggat walang gagawin si Winifred. Malubhang pagkakamali, siya ang hahawak sa proyektong ito kung ang taong namamahala ay inilipat, ang kontrata ay automatikong mawawala ng bisa. Ano? Nagbago ang ekspresyon ni Iris. Mabilis niyang binuksan ang kontrata at tama nga, ang huling kondisyon ng kontrata ay eksakto sa sinabi ni Tyr. Ibig sabihin, nilinaw ng Smith Group na si Winifred Zia lang ang makakahawak sa proyektong ito. Winifred Zia, ano ang ginawa mo? How dare you play dirty tricks on us? Natarante si Winifred. Sa totoo lang, hindi niya alam na may ganoong kondisyon sa kontrata, kaya paano nalaman ni Tyr? Gayunpaman, dahil nakasaad na ito sa kontrata, walang sino man ang maaaring baguhin ang panuntunang ito. Sa huli, maaari lamang ipahayag ni George na si Winifred ang magiging taong namamahala sa proyektong ito. Pagkalabas ng kumpanya, umupo si Iris sa sasakyan ni Travis at muling sinira ang sasakyan. Yung babaeng iyon, always acting all dumb and sweet. I never knew she was this shrewd. That scheming is really driving me crazy. Sa tabi niya, inaalaw ni Travis si Iris hindi dahil nag-aalala siya sa kalusugan ni Iris, kundi nag-aalala siyang baka sirain ni Iris ang kanyang pinakamamahal na sasakyan. This won't do. Winifred can't take this project. I've worked so hard to kick her down, how can I allow her to get back up? I must think of something to get the project back. Nagsindi ng sigarilyo si Travis at kumuha ng mahabang draw. Meron akong naisip. Naningkit ang mga mata ni Iris. Anong ideya? Sabihin mo sa akin. Sabi ni Travis, hindi ba't nakasaad sa kontrata na kung walang pagkakamali si Winifred, siya lang ang maaring mamahala sa proyekto. So, paano kung magkamali siya? Lumapit si Travis sa tenga ni Iris at tahimik na nagsalita. Pagkatapos niyang magsalita, kumislap ang mga mata ni Iris. Makakaisip kaya ng gamot na ganyan ang century herb mo. Napabuga si Travis ng isang subo ng smoke at ngumisi. Ang pamilya ko ang nagmamay-ari ng pinakamalaking tradisyonal na kumpanya ng gamot sa Con City. Kung hindi natin magagawa ang isang bagay na ganoon, paano natin mapapanatili ang ating katayuan sa loob ng lungsod? Gayunpaman, agad na nag-alala si Iris. Ngunit kung talagang gagawin natin ang isang bagay na iyon, makakaapekto ba ang dalawang talim na espada sa ating kumpanya sa masamang paraan? Sagot ni Travis, is this the time to be caring about all this? Kung talagang naging makapangyarihan si Winifred sa kumpanya, mahihirapan kang hilahin siya ulit pababa. O gusto mo bang hayaang umakyat ulit si Winifred sa ulo mo? Higit pa, kung laruin natin ng tama ang ating mga baraha, hindi magiging ganoon kalubha ang mga epekto. Naramdaman ni Iris na may sense si Travis. Hindi na niya mapapayagan si Winifred na umakyat muli sa kanyang ulo. All right, we'll do as you've said. This time, we have to stomp, Winifred, flat. Kailangan nating magplano ng mabuti. Pauwi na sina Tyr at Winifred. Biglang nagring ang phone ni Winifred. Ma, ano na? Winifred, may naging desisyon na ba sa project? Nakuha mo na ba ang kontrata? Nakangiting sagot ni Winifred na pirmahan na namin at nagpasya si Lolo na ako ang bahala sa proyektong ito. Ang galing. Parang excited ang boses ni Helen sa telepono. After being wrong for so many years, our family can finally rise again. That's two happy events in a day. Dalawang masasayang pangyayari. Natigilan si Winifred, ma, may masayang pangyayari pa ba? Oo naman. Pilasan mo sa Spring Ridge Court. Hihintayin kita dito. Ang Spring Ridge Court ay isang napakakakaibang steamboat at drama performance restaurant sa Con City. Habang kumakain ang mga customer sa kwarto, masisiyahan sila sa live na pagtatanghal ng drama sa entablado.
Bagamat hindi ito itinuturing na isang klase restaurant, ang restaurant ay may malaking pamantayan. Pagpasok nilang dalawa sa Spring Ridge Court, nakita nila si Helen na nakaupo kasama ang isang lalaki mula sa malayo. Anong ginagawa mo dito? Katatapos lang nilang maglakad nang sumimangot si Helen kay Tyr na bakas sa mukha nito ang pagkadismaya. Mabilis siyang lumingon sa lalaking katabi niya at sinabing, "Oh, Will, please don't mind him." Ilang araw na lang, hihiwalayan na niya si Winifred. Umiling ang lalaki. "Ayos lang po, tita. Siyempre, I won't mind." Nabalitaan ko na ang sitwasyon ni Winifred. Nung una kong nakita ang litrato ni Winifred, nahulog na ako sa kanya. Totoo ang puso ko, kaya siyempre, wala akong pakialam sa nakaraan ni Winifred. Nakahinga ng maluwag si Helen saka sinabi kay Winifred, "Ano ang iyong kinatatayuan dyan? Pilasin mo at batiin mo ang iyong Kuya William Collins." Ang pamilya ni Kuya Will ay nasa negosyo ng Jadestone. Talagang kahanga-hanga sila sa Riverville City. Ang reyna ng alahas sa Con City, Jade Laurel, ay kahit na ang kanyang ninang. Agad namang ngumiti si William. "Tita, binobola mo ako. Ang pamilya ko ay Agate Jades lang ang treto at ang tubo namin ay halos 10 milyon lang kaya hindi talaga kami kumikita ng malaki. Pero maganda talaga ang pakikitungo sa akin ng ninang ko. Pagkatapos kumain, punta tayo sa jewelry store ng ninang ko. Kahit anong magustuhan ni Winifred, bibilhan kita." Nakangiti si Helen mula tenga hanggang tenga. "Will, ang bait mo. How could we ever impose on you like that?" "Ayos lang po, tita. Ibebenta po sa akin ni Ninang sa halagang-halaga para hindi masyadong mahal." "Tita, ikaw din? Pumili ng ilang gusto mo, ako na ang bahala." "Naku Will, ang bait mo lang." Habang nagsasalita ay tumingin si Helen kay Winifred. "Anong ginagawa mo? Halika at makipag-chat sa Kuya Will mo." "Pak." Hindi na napigilan ni Winifred ang pagtawa. Pati si Tyr natuwa. Pinipigilan ni Winifred ang sarili. Hindi niya inaasahan na mahahanap siya ng kanyang ina ng ganoong lalaki dahil lang sa pera. Ngunit nang marinig niyang tinawag ni William na ninang niya si Jade Laurel, nawalan siya ng kontrol. Ang lalaki ay may tan skin at may maikli at matambok na figure. Kahit nakasuot siya ng full branded suit, hindi nito maitago ang kanyang simpleng hitsura. Kasama ang gintong kadena sa kanyang leeg na kasing kapal ng hinlalaki, at ang kanyang mga daliri ay puno ng mga singsing na jade, halatang isa siyang nouveau-riche. Mukhang nasa 30s ang lalaki. Bagamat nasa 30s na si Jade Laurel, well-maintained ang kanyang hitsura, kaya't para siyang dalagang nasa 20s. "Anong tinatawanan niyo?" Mukhang natarante sina Helen at William. Hindi napigilan ni Tyr ang sarili at sinabing, "Will, godson ka ba talaga ni Jade Laurel? Hindi mo talaga siya ninang." Kabanata 32. Ilan ang buhay mo? Agad namang napahiya si William habang si Helen naman ay nagliliyab sa galit. She slammed the table and scolded, "Tyr, anong kalokohan ang pinagbubuga mo? 25 pa lang si William this year." 25. Umagalpak ng tawa sina Tyr at Winifred. Nabalisa si William at mabilis na kinuha ang kanyang identification card. "Look, I'm really 25 this year. Identification cards don't lie. My appearance just happens to age a little too fast." Ahaha, halos maluha na si Tyr. "Bro, hindi naman mabilis lumaki ang itsura mo, lumaki ka lang ng ligaw." Mabahong pulubi, tumahimik ka. Galit na galit si Helen. Masunuri namang tumahimik si Tyr. Wala siyang planong makisali. Kung tutusin, walang makakaagaw kay Winifred sa kanya. Tumingin si Helen kay Winifred at sinabing, "Ano pa ba ang kinatatayuan mo? Pilasin mo, maupo ka, at makasama si Will." Sa halip ay malamig na tumingin si Winifred kay William at sinabing, "I'm sorry, Mr. Collins. I'm married." "Winifred, I don't mind. As long as you promise to divorce him, I can marry you the next day." "Nabalitaan ko rin na may anak ka na. Okay lang yon. After we're married, I will treat Blair like siya ang aking biological na anak." Umunat ang noo ni Winifred. "Mr. Collins, hindi mo ba naintindihan ang sinabi ko? Hindi tayo pwedeng magkasama." Nang mga sandaling iyon, umasim ang ekspresyon ni William. Hindi siya santo. Kanina pa niya pinipigilan ang paghampas dahil gusto niyang magmukhang gentleman sa harap ni Winifred. Ngunit ngayon tila ang isang paraan na tulad nito ay hindi gagana. Nilinggan ni William si Tyr na may bahid ng panlalamig sa mga mata. "Nabalitaan ko na pulubi ka.
Kung ako sa'yo, iiwan ko si Winifred sa sarili kong kagustuhan. You don't match up to such a excellent girl at all, and I can give Winifred the best. Habang nagsasalita siya, tinanggal ni William ang mga singsing ng jade sa kanyang mga daliri. Ang katimugang pulang agata ay nagkakahalaga ng 160,000. Ang esmeralda na ito ay nagkakahalaga ng 320,000. Ang lumang pit glass na ito ay nagkakahalaga ng 400,000. Tinanggal din niya ang cade ng ginto sa kanyang leeg. Ang purong gintong kwintas na ito na tumitimbang ng 300 gramo ay nagkakahalaga ng 180,000. Ang lahat ng ito ay maliit na bahagi lamang ng aking mga magagarang bagay. Matapos ipakita ang kanyang background at kakayahan, mapanghamong tumingin si William kay Tyr. Ano ka ba? Ano bang meron ka? Anong kapangyarihan ng isang pulubing tulad mo na makipagkompetensya sa akin para sa kamay ni Winifred? Kung gusto ni Winifred, makakabili ako ng isang buong tindahan ng alahas para sa kanya. Ano ang mabibili mo sa kanya? Umuso si Tyr at tuluyan ng hindi pinansin si William. Hindi siya nagpakita ng pagpigil at nagsimulang magsawsaw ng mga hiwa ng karne sa hotpot. Sino ang nagpahintulot sa iyo na kumain? Inampes ng kanyang biyanang si Helen ang kanyang chopstick sa kamay ni Tyr. Pinawi ni Tyr ang kanyang chopsticks at walang pakialam na nagkibit-balikat. Anong ugali mo? Galit na galit si Helen. Inailan niya ang puso ng anghel sa leeg ni Winifred. Look at you. For Winifred's wedding, you could only afford a counterfeit like this. What do you have that can compare to Will? Tyr, listen to my advice, hindi talaga kayo bagay ni Winifred. Please get a divorce. Mom, kahit hiwalayan ko si Tyr, hindi ko papakasalan itong si Mr. Collins. Pagbigyan mo na. Taka ano bang masama sa peke? Gusto ko ito. Anong klase ka, bakit ang tigas ng ulo mo? Sa tabi nila, mabilis na idinagdag ni William, Winifred, ang ganitong uri ng mga peking alahas ay magiging kahihiyan lamang sa iyo. Mabibilan kita ng pinakamamahal, pinakamagandang Angels. Gayunpaman, sa kalagitnaan ng kanyang mga salita, nagsimulang kumikibot si William habang nakatitig sa puso ng anghel sa leeg ni Winifred. Sobrang kilig na kilig siya na pati mukha niya parang namilipit. Will, anong meron? Nagulat si Helen. Wala po. Tita, pasensya na po. Parang nakakita ng multo si William. Nauntog siya habang tumatakbo papasok sa inidoro at nang maabot niya ay puno na ng pawis ang kanyang noo. Ang pamilya ni William ay nakikitungo sa mga batong jade at mula sa murang edad, si William ay may mata na sa mga mamahaling bato. Kung ang mahalagang bato ay tunay o isang peke, maaari niyang malaman sa isang tingin lamang. At saka, ninang niya si Jade Laurel, kaya nakita na niya ang puso ng anghel noon. Nakasabit na ngayon sa leeg ni Winifred ang 80 milyong puso ng anghel. Paanong hindi matatakot si William? Sa sobrang gulat ay kinuha niya ang phone niya at tinawagan si Jade. Godmother, sabi mo ibinento mo dati ang T. Vogel's Angel's Heart. Ibinento mo ba ito sa may apelyidong Zie? Hindi Zia ang apelyido nila kundi si Summers. Bakit bigla kang tumawag para magtanong tungkol dito? Nako, wala lang. Casual lang nagtatanong. Salamat sa Diyos hindi si Zia. Sa wakas ay nakahinga ng maluwag si William. Gayunpaman, naisip niya ang sumunod na pangungusap ni Jade at sumabog. Pero Zia ang apelyido ng asawa ng lalaki. Winifred Zia. What's wrong? Sa isang malakas na kalabog, nahulog sa lupa ang teleponong nasa kamay ni William. Hello? What's wrong? William. What's going on there? Nanginginig si William habang kinukuha ang telepono. Halos maluha-luha na siya. Godmother, may problema yata ako. Kaya naman, sa isang estado ng gulat, sinabi ni William kay Jade ang tungkol sa nangyari. Matapos pakinggan ang kanyang kwento, si Jade ay natakot din. Makalipas ang 3 segundo, umalangaw-ngaw ang mga dagandong ng galit ni Jade sa kabilang dulo ng tawag. William Collins, napagod ka na bang mabuhay? How dare you hit on Brother Tyre's wife? Gustuhin mo mang mamatay, huwag mong hilahin ang ibang tao pababa kasama mo. Ilan ang buhay mo sa tingin mo? Mayroon ka bang anumang ideya sa isang kawit lang ng kanyang daliri? Maaaring mamatay si Tyr Summer sa iyong buong pamilya ng 1,000,000 beses, bakit hindi ka kumilos at manatili sa Riverville, bakit ka pumunta sa Con City upang maghanap ng gulo? Namutla si William sa takot. Inosenteng sabi niya, Godmother, hindi ko alam sa simula pa lang. Ang biyena ni Tyr ang unang lumapit sa akin.
Kung alam ko lang na napakalakas ni Tear Summers, hindi na sana ako pumunta dito para maghanap. Problema kahit gaano pa kalakas ang loob ko, ano ang dapat kong gawin ngayon? Sa kabilang dulo ng telepono ay dumating ang malamig na boses ni Jade, ano ang magagawa ko? Mag-isip ka ng isang bagay. William Collins, binabalaan kita, maaari kang magpatuloy at mamatay, ngunit huwag mo akong idamay. Pagkatapos nito, ibinaba ang telepono ng isang malakas na kalabog. Si William ay pinagpapawisan at ang kanyang mukha ay mapatla. Sa sandaling iyon, pakiramdam niya ay naubusan ng enerhiya ang kanyang katawan. Sa sandaling iyon, pumasok ang isang malaking lalaki na may malaking baywang at isang gintong kadena na nakasabit sa kanyang leeg. Isang plano ang pumasok sa isip ni William at naglakad siya papunta sa malaking lalaki. Kabanata 33. Lumulutang. Bro, hindi ba medyo peke ang kwintas mo? $30 lang ang halaga. Tingnan mo, kumukupas pa. Natigilan ng malaking lalaki at agad na nagalit. Ang pagkakaroon ng respeto ay mahalaga para sa isang gangster at si William ay tahasang nagwiwisik ng asin sa mga sugat ng lalaki. Tumalikod ang malaking lalaki at hinawakan ang kwelyo ni William. Anong sinabi mo? Peke ang kwintas mo, pero siguradong genuine ang kwintas ko at nagkakahalaga ng 180,000. Magpalit tayo. Napatulala ang malaking lalaki. Matapos niyang isuot ang peking kwintas sa kanyang leeg, napakagaan ng pakiramdam ni William na halos lumutang siya. Bumalik siya sa lugar sa ibaba ng stage na namumutla pa rin ang mukha. Mabilis na tanong ni Helen na nag-aalala, Will, what's wrong? Are you feeling bad? Quick, sit down, and have some tea. Ayos lang po, tita. Umiling si William. Takot niyang tinitigan si Tear na naglulubog pa rin ng mga hiwa ng karne sa hotpot. Nagkataon namang malamig na binalik ni Tear ang tingin sa kanya na nagpatayo ng mga balahibo sa balat ni William. Tita, sa tingin ko medyo magkatugma sina Kuya Tear at Winifred. Napatulala si Helen. Totoo naman po tita. Tingnan niyo kung gaano sila ka-in love at compatible sa isa't isa. How could you bear to tear them apart? I think it's not right for you to do that. Brother Tear is such a excellent son-in-law. Paano mo siya mapapahiwalay kay Winifred? Will, nung pumunta ka sa inidoro kanina, hindi ka nadulas at natama ng ulo mo. Natarante si Helen. Sa entablado, nagkataon lang na nagpapakita sila ng Chinese face-changing performance. Naramdaman ni Helen na ang kakayahan ni William sa pagbabago ng mukha ay mas mabilis kaysa sa mga gumaganap. Will, damhin ko yung noo mo. Wala ka namang lagnat diba? Inampis ni William ang kamay ni Helen. Tita, napakatino ko. Gusto mo pakasalan ko si Winifred dati dahil sa tingin mo mayaman ang pamilya ko, diba? Pero tita, kailangan kong sabihin sa'yo ang totoo. Sa totoo lang, nalugi na ang pamilya ko at ngayon ay nagpapanggap lang ako ng lahat. Natulala si Helen at natarante si Winifred. Inubad muli ni William ang mga singsing sa kanyang mga daliri. Tita, tignan mo. Hindi naman ito Southern Red Agate, ito ay isang pulang bato. Hindi rin ito Esmeralda, ngunit ito ay isang bote ng beer na naproseso. Sa kabuuan, hindi sila nagkakahalaga ng $100 box. Pagkatapos noon, dali-daling tinanggal ni William ang gintong kwintas sa kanyang leeg at inihagi sa kumukulong hotpot. Tita tignan mo. Lutang. Lutang. Itong kwintas din, peke talaga. Halata sa mukha ni na Helen at Winifred ang pagkalito, ngunit nanatiling walang pakialam si Tear. Alam niya, syempre, kung bakit nagkaroon ng napakalaking pagbabago sa karakter si William. Simula nang makita ni Tear ang takot sa ekspresyon ni William nang tingnan ng huli ang puso ni Angel ay nahulaan na niya ito. Will, may hindi tama. Ikaw. Tita, stop trying to tear the lovebirds, really. Winifred, Brother Tear, I, William Collins, wish the both of you to have kids soon and stay together forever. If you have time, come over to Riverville and I'll ipakita ko sa iyo ang paligid. Pagkatapos noon, para siyang nakakita ng multo, tumakas si William sa gulat. Nag-aalalang tumakbo si Helen sa kanya. Will, what's wrong? Nasumpa ka na ba? Will, we can discuss this properly. Gayunpaman, hindi naabutan ni Helen si William. Huwag na huwag mong babaliin ang maikli at matambok na binti kapag tumakbo si William para siyang hangin. Tumayo si Tear at ngumiti ng malapad kay Helen. Ma, tignan mo.
Lutang pa sa hotpot itong gintong kwintas. Hanggang sa makarating sila sa bahay ay naguguluhan pa rin si Helen. Hindi niya maintindihan kung paanong si William na naging maayos lang bago siya pumunta sa banyo ay bumalik na may napakalaking pagbabago sa personalidad. Winifred was instead complaining, "Ma, ito ba yung tipo ng lalaking pinapakilala mo sa akin? Gusto mo bang lumipat ako sa mental hospital kasama siya?" Napakunot ng noo si Helen na naguguluhan pa rin. Hindi naman ganyan si Will dati. Bakit hindi na lang kita ipakilala sa iba in a few more days? Isa pa, panunumbat ni Winifred. "If you dare to do something depisable like this again, mag-ingat ka na baka mahulog lang ako sayo. Ikaw na babae ka, how dare you to blame your mother?" Galit din si Helen. "Kung gayon, gugulin mo ang natitirang bahagi ng iyong buhay kasama ang mabahong pulubi na ito. Wala na akong pakialam sa iyo." Pagkatapos ng komedya na ito, sa wakas ay tumigil na si Helen sa pagbanggit tungkol sa gustong ipakilala kay Winifred ang isang bagong kasintahan. Si Winifred ay abala ngayon sa kanyang trabaho. Para magawa ng maayos ang proyekto, lagi siyang maagang lumabas at late na umuwi. Siya ay nagpalipis pa ng ilang gabi sa opisina. Nanatili si Tyr sa bahay, gaya ng nakagawian, inaasikaso ang mga gawaing bahay at pinapapunta si Blair pabalik-balik sa paaralan. Sa lahat ng ito, ang kanyang biyenan ay patuloy na nagbibigay sa kanya ng masamang tingin at patuloy na kinukutya. Ngunit pagkaraan ng ilang panahon, nang makita niya kung gaano kasipag si Tyr, sumama ang pakiramdam ni Helen pagkatapos siyang kutsain. Pagkatapos ay gagawa siya ng iba't ibang paraan upang subukan at mabayaran si Tyr. Ang dakilang may-ari ng Overseas Regal Palace ay isa ng house husband. Kung makikita siyang ganito ng mga tauhan niya, siguradong pagdududahan nila ang sarili nilang buhay. Gayunpaman, nadama ni Tyr na ang buhay tulad nito ay komportable at sobrang komportable. Kasabay nito, habang pinagmamasdan niya kung paano sumakay si Winifred sa kanyang scooter papunta sa trabaho at sa pabrika, naisip ni Tyr na oras na para makakuha siya ng kotse sa kanyang asawa. Sa rooftop ng gusali ng Zia Group, umiihip ang malamig na hangin ng taglagas. "Miss Iris, bakit mo ako pinatawag dito kung saan walang tao sa paligid?" Ang isang kalbong lalaki sa paligid ng kanyang mga 40 na nakasuot ng suit ay nagtatanong kay Iris, nalilito. Ang pangalan ng lalaking ito ay Ethan Lynch. Itinuring siyang veterano sa loob ng Zia Group. Noong itinatag ni George Zia ang negosyo ng pamilya Zia, nagsimulang magtrabaho si Ethan dito. Halos 30 taon na siyang nagtatrabaho sa Zia Group at malaki ang tiwala sa kanya ng pamilya Zia. Ngayon, si Ethan ang namamahala sa pagtiyak ng kalidad ng mga tela at mga natapos na produkto sa loob ng kumpanya. Ito ay isang mahalagang posisyon. Para naman sa proyekto ni Winifred, si Ethan ang mamamahala sa bahaging ito. "Tito Lynch, pinatawag kita dyan dahil may maganda akong para sa iyo, syempre." Natigilan si Ethan. "Ano ito?" "It's about Winifred's project. In 2 days, I'll be importing some fabric. Ikaw na mismo ang bahala sa acceptance, so is up on the inspection." Agad na nagbago ang ekspresyon ni Ethan. Halos 30 taon na siyang nag-iinspeksyon kaya alam niya ang gustong sabihin ni Iris. "Miss Iris, siguradong hindi ito gagawin. Partikular na ipinaalam sa amin ni Miss Winifred na ang proyekto kasama ang Smith Group ay masyadong mahalaga. Mula sa mga hilaw na materyales hanggang sa pagdidisenyo, pagsasaayos, at pamamalansa ng panghuling produkto, walang maaaring magkamali. Ang iyong kahilingan ay naglalagay sa akin sa isang mahirap na posisyon." Umisi si Iris. "Sino siya sa tingin mo kay Winifred?" "Tio Lynch, gawin mo lang ang sinasabi ko. Pagdating ng panahon, siguradong kikita ka." Kabanata 34. Asahan ng dakilang palabas. Ikinaway ni Ethan ang kanyang kamay, halatang ayaw sumunod. "Miss Iris, alam kong magkaaway kayo ni Miss Winifred, but allow me to say this, please don't think of trying anything funny on this project. If something serious happens, you can't afford to shoulder the consequences." Pagkatapos nun, tumalikod na si Ethan para umalis. "I'll pretend I didn't hear this today, but I don't wish to see this happening again. Kung hindi, huwag mo akong sisihin sa pag-uulat ko sa presidente tungkol sa iyo." Umalis si Ethan nang hindi lumilingon. Gayunpaman, nang makarating siya sa labasan, nagsimulang tumawa si Iris sa likuran niya. Ang kanyang pagtawa ay nagpaluhod sa anit ni Ethan. "Ethan Lynch,
Matandang fart, mas mabuting huwag mong tanggihan ang isang malumanay na alok na pabor sa malupit na parusa. Alam na alam ko kung ano ang ginagawa mo sa kumpanya nitong mga nakaraang taon. Itigil mo na ang pagtatangkang kumilos sa aking harapan. Kung wala akong impormasyon tungkol sa iyo, pupunta ba ako para humingi ng tulong sa iyo? Naputol ang ekspresyon ni Ethan nang lumingon siya kay Iris. Napagtanto niya na ang babaeng ito ay parang demonyo mismo. Kung hindi gagawa ng masama sa araw, hindi sila matatakot sa mga multo na kumakatok sa kanilang mga pintuan sa gabi. At halatang takot si Ethan sa multo. Ethan, malapit ka ng mag-50, di ba? May mga matatanda at bata kang aasikasuhin sa bahay. Kung ilalantad ko sa iyo ang pag-alis mo sa iyong posisyon at pagkuha ng suhol sa mga nakaraang taon, sa tingin mo ba kailangan mong makulong? Iris Zia, huwag kang masyadong lalayo. Ha? Natatakot ka ba ngayon? Pinaikit ni Iris ang kanyang mga mata at kumuha ng tseke bago lumapit kay Ethan at inihagis ito sa kanyang mukha. Ito ang 500,000. Kapag nakapasok na sa kumpanya ang padala ko, makakakuha ka pa ng 500,000. Sa 1,000,000 na ito, maaari kang magretiro ng maaga at maaliw ang natitirang mga araw mo. Nakaramdam si Ethan ng lamig sa kanyang katawan. Wala na siyang tiwala na pinapakita niya kanina. Iris Zia, the president and Miss Winifred trust me a lot. Don't force me. Stop spouting nonsense in front of me. Whether you'll do it, make a choice. Either you take this check and do as I say, or I'll report you tomorrow. Bagamat labis na nababagabag si Ethan, pinili niyang magkompromiso sa huli. Yumuko siya para kunin ang tseke bago bumalik sa ibaba. Lumabas si Travis mula sa pinagtataguan niya sa bubong at nakangiting sinabi, "How was it, Iris?" "My idea is great, right?" Tumawa si Iris. Ang mga damit na gawa sa tela na pinausukan ng mga makamandag na kemikal ay magiging isang bangungot na suotin. Winifred Zia, napakawalang muwang mo pa para subukang makipagkompetensya sa akin. Hintayin mo na lang ang magandang palabas. Kinagabihan, tapos nang magluto si Tyr ng hapunan at kumakain na ang pamilya ng 5. Pagkatapos ng ilang oras na magkasama, binago ni Helen ang kanyang mga pananaw tungkol kay Tyr. Sa oras ng hapunan, hindi na siya gumagalaw na sinasabing pagkain ng baboy ang mga luto ni Tyr. Gustong-gusto ni Blair ang luto ni Tyr kaya palagi niyang nilalamon ang kanyang mga pagkain sa simula. Pinandilatan ni Helen si Blair at sinabing, "You little extra baggage, bakit ang bilis mong kumain? Ang liit mo, pero ang dami mong kinakain. Halos wala na ang pagkain sa bahay namin, salamat sa iyo." Umagal si Blair at naglagay ng inosenteng ekspresyon. Pinipigilan ni Tyr na ngumiti. Alam niyang nag-aalala lang si Helen na baka mabulunan si Blair sa sobrang bilis ng pagkain. Pagkatapos nito, pumili si Helen ng mas manipis na nilagang tadyang ng baboy at inilagay sa plato ni Blair. The skinny pork rib is the worst. Hindi ito juicy at laging nahuhuli sa ngipin mo. Extra baggage like you can only eat something like this. Hindi nakaimik si Tyr at Winifred sa kinikilos ng kanilang ina. Alam ng lahat na mahal niya si Blair, kaya bakit hindi niya ito maipakita sa mas normal na paraan. Noon pa lang, inaabot ni Tyr ang kanyang chopsticks para sa nilagang tadyang ng baboy nang paalisan ito ni Helen. "Say, kayong lahat ay manugang, ngunit bakit ang mga manugang ng ibang tao ay napakahusay? Tingnan mo, ikaw lang ang marunong gumawa ng gawaing bahay buong araw, hindi ka ba nahihiya?" Natarante si Tyr. Sa katunayan, kamakailan lamang, halos hindi siya kinukutya ng kanyang biyenan. Kaya ano ang nangyayari ngayon? Helen continued, "I was so annoyed today. You guys should know that Plum Watson, on the 8th floor, right?" Ang manugang niya ay programmer at ilang araw na ang nakalipas, binilhan niya ang kanyang anak ng murang bagong sasakyan. That thing was so huge it could fit the whole family and it became so proud na halos lumulutang siya sa harapan ko nitong mga nakaraang araw. Hindi ko maibibigay sa amin ang anumang gusto namin ngunit ilalagay lang ako sa kahihiyan sa harap ng iba. Malakas na ibinagsak ni Winifred ang kanyang chopstick sa kawalan ng kasiyahan. "Nay, paano mo nasabi yan? Business nila kung kukuha sila ng kotse, bakit mo pa gustong makipagkompetensya sa iba?" "Winifred Zia, snob ba ang tawag mo sa akin?" Tumataas ang init ng ulo ni Helen. "Kung hindi mo ako binigyan ng ganyang walang kwentang manugang, kutsain ba ako ng iba? Ang vain mo kasi eh." "What? I'm vain. If I'm vain, I would have found a random rich guy and made you marry him instead."
Hindi mo pa ba nahanap yung Will guy last time? Nang makitang lalong tumindi ang pag-aaway ng mag-ina, napabuntong hininga si Jacob at inilabas si Blair. Sa halip ay mukhang nahihiya si Tear. Mom, I was actually thinking of Winifred Acar. Sa mga katulad mo, tinaman ng tingin ni Helen si Tear. Paano magkakaroon ng sapat na pera para sa kotse ang isang pulubi na tulad mo? Kahit na mayroon ka, kaya mo bang bumili ng napakalaking tulad ng pamilya Watson? Habang nagsasalita siya, buong pagmamalaking inihagis ni Helen ang debit card at larawan ng mumurahing sasakyan sa harap ni Tear. Mayroong 60,000 sa card na ito. Pumunta ka at bumili ng kotse para kay Winifred bukas. Tandaan, ang bagay na iyon ay dapat na mas malaki kaysa sa nasa larawang ito. Biglang napayuko si Winifred dahil sa hiya. Tumigil siya sa pakikipagtalo kay Helen. Sa tabi niya, si Tear ay bumantong hininga. Pagkatapos niyang ihagis ang debit card, galit na lumabas si Helen sa pinto para maglakad-lakad. Naiwan si Tear at Winifred sa loob ng bahay para magpalitan ng tingin. This money. Nakatingin si Tear sa debit card na nasa mesa, tila may malalim na iniisip. Sabi ni Winifred, yung mga sinabi sa'yo ng mama ko kanina, wag mong isapuso. Ganun lang siya. Umiti si Tear at sinabing, mabait talaga si nanay. Matalas ang dila ngunit malambot ang puso. Ang pera sa card na ito ay dapat na ipon niya. Ginagawa niya ito dahil ayaw niyang masamain ng mga tagalabas ang isang pulubi ng isang anak-in-law na katulad ko kaya naman pinapagamit niya ang pera niya para makabili ng sasakyan. Para may kotse ka. Mukhang hindi mapakali si Winifred. Sa pananatili ng aking mga magulang sa bahay nitong mga taon, naubusan na sila ng pera. Bumagsak ang puso ni Tear sa kanyang tiyan. Anong ibig mong sabihin? Umiti ng mapait si Winifred. Wala na iyong jade bangle sa braso ng nanay ko. Dote niya iyon. Kabanata 35. It's a donkey at best. Sa sandaling iyon, pakiramdam ni Tear ay sinaksak siya sa pinakamaselang bahagi ng kanyang puso. Talagang isinangla ng kanyang biyenan ang kanyang dote para lang mabili ng kotse ang kanyang anak. Babawiin ko ang bangle bukas, sabi ni Tear. Umiti ng mapait si Winifred. Sa tingin mo, magiging posible ba ito? Medyo malakas ang background ng pamilya ng lola ko, kaya medyo may kalidad ang dote ng kanyang ina. Nabalitaan ko na ang kanyang bangle ay nagkakahalaga ng halos 10,000 20 taon na ang nakalilipas. Pagkatapos itago ito sa loob ng maraming taon. Ito ay dapat na nagkakahalaga ng hindi bababa sa 100,000 ngayon ay wala akong gaanong pera sa ngayon. Ngunit salamat. Mayroon akong malaking proyekto sa ngayon at ang mga na-produce na mga bagay ay naibigay na at babayaran tayo ng Smith Group kaya pag-isipan natin ang isang bagay pagdating ng oras na iyon. Napangiti si Tear sa kanyang puso. Sa oras na makuha mo ang pera, maaaring wala na ang bangle na iyon. Kinaumagahan, pagkatapos ipadala ni Tear si Blair sa paaralan, tinawagan niya si Jade Laurel. Sa pamamagitan ng mga koneksyon ni Jade, nakita niya ang bangle na isinanla ng kanyang biyenan at nabawi ito ng pera. In between, ipinaliwanag pa ni Jade kay Tear ang sitwasyon ni William pero ngumiti si Tear. Hindi niya isinasa puso ang pangyayaring iyon. Natural, hindi siya yuyuko sa parehong antas bilang William. Pagkatapos noon, pumunta si Tear sa isang lokal na tindahan ng sasakyan. Noong una, gusto niyang sundin ang utos ng kanyang biyenan at bilhin si Winifred ng kotseng mas malaki kaysa sa mumurahin sa larawan. Ngunit pagkatapos isaalang-alang ang katotohanan na si Winifred ay isang babae at isang malaking kotse ay isang pagmamalabis. Sa wakas ay nagpasya siyang bilhin si Winifred ng isang E-class na sasakyan. Ang isang top-class na sasakyan sa buong settlement ay nagkakahalaga ng Tear ng $700,000. Gayunpaman, ang isang maliit na halaga tulad nito ay walang ibig sabihin kay Tear. Matapos bayaran ng kotse sa cash at tapusin ang mga pamamaraan, ang kotse ay handa nang umalis. Pinaandar ni Tear ang sasakyan palabas ng 4S store at tinawagan si Winifred. Pagkatapos ng trabaho, nang makarating si Winifred sa tindahan ng 4S ay tuluyan na siyang natigilan ng mapagtantong bumili si Tear ng isang luxury car. Tear, anong nangyayari sa iyo? Saan ka kumuha ng pera pambili nitong sasakyan? Gusto mo ba? Nakangiting isinuot ni Tear ang susi sa kamay ni Winifred at inilagay din ang bangle sa kamay niya. Ito ay bangle ni nanay. Nabawi ko. Pakiramdam ni Winifred ay kakatapos lang siya ng matinding suntok. Tear, saan mo nakuha ang pera? Wala ka namang ginawang ilegal, di ba?
Hindi mangyayari iyon, Tear. Kailangan mong ibalik ang pera ngayon din. Wala kang dapat gawin na ilegal. Nag-aalala si Winifred. Siya ay lubos na naguguluhan. Gayunpaman, naramdaman ni Tear ang init sa kanyang puso. Masasabi niyang nag-aalala si Winifred sa kanya. Nakangiting binuksan ni Tear ang pinto ng sasakyan at itinulak si Winifred sa loob. Saan napunta ang iniisip mo? Siguradong malinis ang pera. Ito ang lahat ng ipon ko sa nakaraan. Saan ka nakakuha ng napakaraming ipon? Hindi makapaniwalang tanong ni Winifred. Sa kotse at bangle, halos 1 milyon ang nagastos mo. Paliwanag ni Tear, di ba sinabi ko na sayo noon na nakapag-ipon ako ng pera noong nasa ibang bansa ako? Panay ang tingin ni Winifred kay Tear at bumulong, Tear, what exactly have you been doing overseas all these years? Nakikiusap din, biro ni Tear. Huwag mong minamaliit ang propesyon na ito ng pulubi. Mapapakain nito ang buong pamilya ko at makakaipon ako ng mabilis. Papasukin din kita sa isang maliit na sikreto. Ang propesyon na namamalimos ay talagang kumikitang industriya. Kumpara sa inyo, mga manggagawang may puting kwelyo, mas mabilis na dumarating ang pera doon isang araw. Bawal kang pumunta. Tinitigan ng masama ni Winifred si Tear at inis na sinabi, buo ang lahat ng mga paa mo para magawa mo ang iba pang bagay. Hindi na ako papayag na gawin mo ulit ang bagay na iyon. Tungkol sa pera para sa kotse na ito, ibabalik ko sa iyo ng dahan-dahan kapag nagpatuloy ako sa proyekto. Kinakabahan si Tear. Ikaw ang asawa ko. Ang pera ko ay sa iyo, kaya hindi mo na kailangang ibalik iyon. Agad namang namula si Winifred nang umabot sa leeg ang kulay. Sino ang asawa mo? Ikaw naman. Nakuha na natin ang certificate natin at nagsagawa ng wedding ceremony. Are you trying to go back on your word? Pero Winifred, kung iuuwi natin itong sasakyan, hindi ba magugustuhan ni nanay dahil mahal? Umagalpak ng tawa si Winifred. Mamahalin. Sa 60,000 na iuwi mo na ang napakaliit na sasakyan. Maghintay ka lang kung paano kanya papaulanan ng kritisismo. Natarante si Tear. Noon lang, sa bukas na parking lot sa kanilang housing area, kumakain si Helen ng mga buto ng melon kasama ang dati niyang kaibigan, si Plum Watson. Sa tabi ng dalawang babae ay ang mumurahing sasakyan na mukhang napaka-flag. Inihampas ni Plum ang mga buto ng melon sa bonnet ng sasakyan habang siya ay nakangiti ng mapait. Nakikita mo ba ito, Helen? Hindi ba napakalaki ng kotseng nakuha ng manugang ko para sa aking anak? Napakalaki nito, at mas matangkad ito sa iyo. Sinasabi ko sa iyo, kasya ang sasakyang ito sa aking malaking pamilya at ang lawak naman nun paano ba naman yung manugang mo para kay Winifred nakalimutan ko, may pulubi daw si Winifred diba? Ang iyong Winifred ay napakahusay na babae, paano siya nakakuha ng pulubi? Namula si Helen dahil sa kahihiyan. Gusto niyang maghukay ng butas at ibaon ang sarili doon. Sa paksang ito tungkol sa mga kotse, araw-araw siyang kinukutya ni Plum. Basura. Sinong nagbubuga ng kalokohan na nagsasabing pulubi ang manugang ko? Napakahusay na tao ng manugang ko. Kapag may narinig akong nagchichismisan ulit tungkol dito, puputulan ko ang bibig nila. Mabilis na ngumiti ng paumanhin si Plum. Helen, huwag kang magagalit. Narinig ko lang yan sa ibang tao. Huwag kang mabalisa. Maya-maya lang ay babalik na si Lily ko mula sa palengke. Why don't I get her to take you out for a spin? Umuso si Helen. Hindi na kailangan. Nagpunta ang manugang ko sa dealer ngayon. Kukuha siya ng sasakyan para kay Winifred. Tsaka sabi niya siguradong mas malaki ang sasakyan kesa sa iyo. Natigilan si Helen. Totoo ba? Ganyan ba talaga kay Aman ang manugang mo? Oo naman. Titir namin ang pinakamagandang manugang sa mundo. Noon lang, pinaandar ni na Winifred at Tear ang E-Class na sasakyan sa parking lot. Huminto lang sila sa tabi ng sasakyan ng pamilya Watson. Umaba sina Tear at Winifred sa sasakyan habang kapwa nakatulala sina Helen at Plum. Natahimik ang kapaligiran at pagkaraan ng ilang segundo, pumagalpak ng tawa si Plum. Helen, ito ba ang kotseng binili sa iyo ng iyong mahusay na manugang? Habang nagsasalita siya, inikot ni Plum ang sasakyan at saka inikot ang sasakyan niya. Tingnan, ang aming sasakyan ay mukhang isang kamelyo at sa iyo ay isang asno sa pinakamahusay na.